Magandang tanghali, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Walang nakita pa sa ngayong damage sa mga ospital ang Health Department kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon sa Sarangani na nakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, walang mga ospital na nagkaroon ng tinatawag na structural damage. Pero may ibang ospital na nawala ng kuryente. May generator na pinapagana, yun nga lang, hindi kaya ang magdamagan. Nananatiling sapat ang relief supplies ng Social Welfare Department para maipamahagi sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, may 300,000 family food packs na ang nakaprepositioned sa Davao Region at Socsargen, habang 1 milyong family food packs ang nakakalat sa buong Mindanao. Inihanda na rin ang emergency cash transfers bilang suporta sa recovery efforts sa oras na matapos ang mga rescue operation. Sa ibang balita, arestado ang 2 wanted sa pagnanakaw ng ilang case ng alak sa Quezon Province. Ang mga sospek ay magpinsan at may 3 buwan nang nagtatago. Alamin natin yan sa report ni Lester Aler. Matapos ang 3 buwang pagtatago, naaresto sa ikasang manhunt operations ang 2 lalaking ito sa kahabaan ng Balete Street, Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Sabado, June 6. Bitbit ang warrant of arrest, sinuyod ng mga otoridad ng lugar kung nasaan ang mga suspect na may edad 22 at 26 anyos. Bumabas ka muna! Ang mga nahuli kasing suspect, magpinsan pala at wanted sa kasong pagnanakaw ng ilang case ng alak sa Sariaya, Quezon Province noong Pebrero. May nagtip po sa amin na asset namin na di umano ay dito nagtatago sa lugar namin yung 2 individual na may kasong robbery sa Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagnakaw ang mga sospek sa truck na may kargang alak habang natutulog ang driver at pahinante nito. Lumalabas din na hindi lamang ito ang unang beses na nagnakaw ang mga sospek. Base po sa sinagawa naming investigasyon, meron din silang ganitong modus na ginawa bandang Tarlac, na kung saan habang natutulog din yung pahinante tsaka driver po ay pinagnakawan naman nila ng battery at tsaka mga gasolina. Umami naman ang mga sospek sa nagawang krimen, pero depensa nila, hindi naman sila nagtago. Wala po kasi kami yun eh. O tapos, ano gagawin niyo sa alak? Hindi po, binenta po ng tropa namin po yun eh. Binigyan lang po kami 300 po dun eh. Napag-alaman naman na dati na may kaso ang mga sospek para sa reklamong may kinalaman sa ilegal na droga at pagnanakaw. Samantala, una nang naaresto ng otoridad ang 3 pang kasabwat nito sa krimena. Pare-pareho itong maharap sa kasong robbery at kasalukuyang nananatili sa custodial facility ng Batasan Police Station habang hinihintay ang commitment order ng mga ito mula sa nag-isyong korte. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang tanghali.